talagang magandang maganda. Di ba po, Mami? Amen. Magandang hapon Amen. nating lahat. Ang maghapon nating lahat. Amen. At magandang No, maganda naman tayo. napakaganda. Good day nga daw, sabi ko, na Amen. tayong lahat ay nariyan lagi ang paggabay ng ating Panginoon. Yahweh, si Lord, nandiyan mga anghel na kanyang ipinapadala para tayo ay hindi hindi po yan. Hindi lang mainitan. Para hawiin niya yung ating daraanan. Kasi sabi niya nga sa message, huwag ka mag-alala, ipapadala ko ang mga anghel. Kayong mag-alala. Ipapadala ko ang mga anghel sa bawat hahayuan ninyong lugar. Sa bawat paroroonan ninyong lugar. At itatakda ang lugar. Diba? Na napakabuti. Na tayong lahat na makasalanan, ibig ng Diyos na magbalik loob at manatili sa Kanya. Makamta natin lagi ang bagong buhay. Manatili tayong naglilingkod ng may pag-ibig, kagalakan at kababaan ng kalooban. Hindi tayo magmataas. Hindi, wala na ditong mga pride. At yan ay itinapon na natin, inihulog na natin dyan sa tabi-tabi. Dahil noon tayo ay maraming fried chicken. Pero ngayon, talaga yung pride na yan ay talagang isinurrender na natin kay Mang Yahweh. At siya naman ang luminis ng ating buong katauhan. Nasabi niya nga sa pagbasa na sabi ng ating Panginoon, si Amang Yahweh magpahanggang ngayon ay gumagawa. Tayo nakakaya kung hindi tayo gagawa. Di ba po? Na tayong lahat ay manggagawa ni Amang Yahweh na itinakda niya. Tayo ay pinili niya, tinirang na mga manggagawa ang ating Amang nasa langit. Dahil kung ang ating Panginoon nga ay isinugo niya na bugtong niyang anak dito sa mundong ito, tayo rin ba ay susunod sa pagsugo ng ating Amang nasa langit? Siyempre po, susunod tayo na hindi tayo reklamo ng reklamo dahil wala tayong mapapalang biyaya doon sa ating mga pagsunod ngayon. Kung tayo ay mareklamo, maraming sinasabi, kailangan sumunod po tayo ng may kagalakan, kababaan ng kalooban, tularan natin ang kanyang bugtong na anak. Kung paano sumunod ang ating Panginoong Hesus Kristo sa ating Amang nasa langit, tayo rin. Dahil tayo ay isa rin sa kanyang pinagkatiwalaan. Amen? Na huwag tayo maging mga pasuway, masusuwayin. Andyan ang ating tagapagpasto na ipinadala sa kawang ito ni Amang Yahweh. Susunod tayo para tayo ay magkamit ng mga biyayang kaligtasan, kalakasan, mahabang buhay, kagalingan. Dahil hindi natin mabibili. Priceless yan, mga bagay na yan. Dahil yan ay kaloob ng ating Panginoon. Bagamat yung mga pera, kayamanan na yan, kaloob din ng Diyos yun. Pero hindi po yun, mahalaga din yan sa atin po. Pero ibig sabihin, pag inuna natin ng Diyos, kasunod na yung kayamanan. At tayo ay umaasa sa ating Panginoon. Ngayon, sino ba ang aasahan natin sa buhay natin ito? Lalong-lalo na sa mga nagaganap, sa mga nangyayari sa palibot natin, sa paligid natin. Alam naman natin. Diba po, mga kapatid? Kaya, huwag tayong magsawang sumunod, gumawa sa kanyang ubasan. Dahil tayo ang itinakda niya ng tagapag pangalap ng mga tupa na nariyan sa kung saan. Dahil tayo ay buti na lang nakatugon sa kanyang panawagan. Kaya kung sila man ay tinatawag ng Diyos, dahil patuloy ang Diyos na humihirang, patuloy ang Diyos na tumatawag at nagtatakda ng mga manggagawa. Hindi ito napuputol. Tuloy-tuloy po yun na pumipili at humihirang ang ating Panginoon. At tunay na kung ang Ama ay gumagawa, ang anak gumagawa, ay paano tayo na mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pananampalataya? Kasi nanampalataya na po tayo ng buong puso. Ipakita natin sa ating mga gawa. Dahil para buhay na pananampalataya ang mayroon po tayo. Di ba po? Kasi nga, sabi pag walang gawa, patay na pananampalataya. Kasi gagamitin natin ang ating buong katauhan, ang ating kamay, ating bibig, ang ating isip, ang ating mga paa.
Kung wala ngang pamasahe, inaalay natin yan, di ba po? Kaya nga sabi ng ating Panginoon na kung ang Ama ay gumagawa, ay siyempre tayo patuloy din nagagawa dahil siya ang ating